Yan, isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Yung araw po ay nandito po ako ngayon sa bahay ng Basud, yung kung saan po ay papunta po ako sa isang beneficiary ko po na malapit po sa tabing ilog. Yan. Yan, napag-alaman ko din po na umapaw daw po yung ilog po ng Basud River, yan kung saan po ay malapit po sila doon. Sa iba't ibang bahagi po ng ilog po dito sa Cam Norte ay grabe po umapaw po yung tubig. Yan, umabot, yung iba ay umabot sa kalsada. Pati din sa sa Bisaya. Yan yun po yung pinakasentro po ng bagyo. And kawawa din yung mga nasalanta. May mga namatay din sa Iloilo, sa ibang lugar sa Bisaya. Yan, mag-ingat po tayo sa pag may mga ganito na 24 oras po yung pag-ulan. Talaga pong asahan po natin yung pagbaha at landslide. Dito naman po sa may parte po ng Santa Elena, nabalitaan ko po kaninang umaga ay may gumuho pong bundok papunta po dun sa kalsada kaya hindi po madaanan yung mga kalsada po na papuntang Manila. Yan, kawawa din po yung nangyari dito sa bayan po ng Labo. Yung pong meron pong isang bahay po na may mga nakano pa daw po sa loob na tao na inanod po sa tubig. Yan, kawawa din yung mga nasa tabi po ng ilog na naninirahan. Ito pong Mangkamang Road ay papunta po ito kala Beyonce, kala Carla, kala Erica at yung iba pong mga Kalingap Angels. Dito din po yung daan. And dito din po yung daan papunta kala kala Princess. Buti na lang po maayos na po yung kalsada. Dati po ay lubak-lubak ito. Hindi po madaanan ng mga tricycle. Ng jeep po ay pahirapan din. Ang biyahe po dito dati ay isa sa umaga, isa sa hapon. And gawa po ng yung sirang pong kalsada. Maraming salamat din sa congressman tas sa gobernador. Naging maganda po yung daan dito. Dito din po nanggagaling yung mga agricultural product kaya po ng saging, kamuting kahoy at iba pa. Dito po sa may Nipaan. And napakadali na po yung pagbabiyahe. Bukod po sa mapapadali po yung oras ay hindi na po mahirapan yung mga sasakyan na dumadaan dito. Madalas po yung pag-ulan, simula pa po nung January 1 hanggang po ngayon ay taon nga po na nung nakarang araw ay binagyo naman po yung Bisaya. At dito naman po sa Bicol region ay panakanakang ulan. Pero grabe po, talagang maghapon magdamag yung ulan. Kaya nagbunsod po ng paglalim ng mga tubig sa ilog sa lalawigan po ng Camarines Norte. Yan, dito pa lang po ay makikita po ninyo na stranded na po yung mga sasakyan. Yan, umapaw po siguro yung tubig sa ilog. Yan, ilang tulay po ang dadaanan dito bago po dun sa Barangay Hinipaan. Ito pong tulay dito sa Barangay Mokong ay ginagawa pa lang. Gawa po ng tagal na po ito. Grabe na din po ang sira. Kaya naggumawa po dito sa gilid ng alternative route. Kaso nagkaroon po ng hindi po inaasahang pangyayari. Yung pong mga kalang po dito sa ilalim ng tulay ay nasabidan po ng mga basura saka mga debris kahit po yung mga troso dito po sa ilalim po ng tulay. Buti na lang po nandito po yung mga tauhan ni Mayor para po ayusin yung mga nakabara. Ay po po yan dyan. Binaabot na ng Kaya po pala hindi madaanan itong tulay ay meron po palang bako na dalawang bako na nagtatanggal po ng mga troso dito sa ilalim po ng ginagawang tulay. Nabalitaan ko din po na kanina pa palang umaga yung iba pong mga nandito na stranded, mas nakakabahala at napakadelikado po na dumaan dito kapag nasira po itong tulay na ito ay pahirapan na po magtawid dito. Yung iba po ay dadaan po doon sa malayo. Yung part na po ng Camarines Sur. Kaya po doble ingat din po yung mga kawani ng DPWH para maging maayos po yung nandito pong mga kaharang dito sa ilalim po ng tulay. Yan, maraming salamat din sa Basud PNP, sa Philippine Army na nakabantay dito. At dito kawawa din yung mga nakatira dito sa
may ano po katabi po ng ilog. Yan, inabot na din sila ng tubig. Sabi po ng isang residente dito, nakaabot daw po yan, bubong na lang daw po yung nakikita dito. At lumalim daw po masyado yung tubig po galing po dito sa ilog. Yan, sa mga ano po, malapit po sa ilog, ingat-ingat po tayo. At dapat ay lagi po tayong manood ng mga balita. Kapag may signal na, mas maganda po na mag-evacuate na po sa pinakamalapit na evacuation center. Yan, katulad po nung sa bayan po ng Labo na hindi po nila napaghandaan na magdamag na po yung ulan, naging kampante sila. Kaya nagkagising yata yung pamilya, nasa gitna na po ng ilog, inaanod yung kanilang bahay. Kawawa din, hindi ko pa po na anong po yung balita kung naligtas po yung mga inanod po dun na na bahay sa ilog po ng bayan ng Labo. Pero may mga rescuer na po na bumulong. Nagkasala po yan po na tinatanggal ng bako, yung nakabara pong malaking troso. Meron din po dito yog. Tapos yung puno po ng langka. Galing po ito sa unahan. Siguro po ay may mga nagkakainin po. Tapos siguro po ay nagkaroon din po ng landslide. Maraming salamat din po sa mga rescuer na nakabantay dito sa may malapit po sa ilog. Yun, buti na lang po at naagapan po nila yung mga nakabara dito sa ilalim po ng tulay. Kung hindi po natanggal po nila, ay pwede pong masira itong alternative route na pansamantalang pong dinadaanan ng mga residente po dito sa Mahinipaan. Ngayon po ay ito na makikita po ninyo kulay puti, ito ay patay na hayop. Yan, siguro po ay lang po dito sa troso, kaso hindi po nakayanan siguro yung lamig. Yan, dito lang po ito sa
bayan po ng Basud sa Barangay Pantalan. Yan, grabe, sobrang lalim po yung tubig. Yung mga troso po ay bumara dito sa tulay. Yan, may mga pinasok na din yung mga kabahayan. Kanina ay nakita ko yung bahay dito sa kabila, hanggang bintana na yung tubig. Tumakulo sa bitis. Yung iba po ay hindi na nakatiis, kaya po naglakad na lang po dito sa kabilang tulay para po mag-ipat ng sasakyan. Ito po kahaba at kalaki na troso yung nakuha dito sa may ilalim po ng tulay. Yan, buti na lang po at nagapan po nila. Stranded po yung mga sasakyan dito sa bayan po ng Basud. Ayun, papunta ito kala Beyonce, tapos kala Carla. Medyo yan po mga kalingap, mga kabente, hindi po ako natuloy sa Inipaan. Yan kung saan po bibistahin ko sana po isa sa misyari ko po na malapit po sa ilog. Yan, dito din po yung danan kala Carla, kala Beyonce, hindi din sila makapunta ng Daet. Gawa ng nakaharang po yung dalawang bako. Siguro po iabutin pa po yun ng hapon. Yan, bago matapos matanggal po yung mga nakaharang na mga sanga na mga punong kahoy. Yan, maraming salamat sa lahat po ng mga volunteer at yung mga kawani po ng Basud Municipal. Yan, sa Philippine Army na laging handa sa mga ganitong sakuna o emergency, lalo na pag may bagyo. Doon sa MDR Basud, maraming salamat. Barangay Tuaka, meron din po nagkaroon ng landslide. Buti na lang po nagapan din yung ibang mga residente. Salamat din sa barangay official ng Barangay Tuaka Basud. Yan, nabalitaan ko din po yung isang bahay po doon na natabunan yung isang bahay ng gumuhong lupa. Yan, sana maging ligtas yung isang binata doon na natabunan po ng lupa. Yan, ingat po tayo sa katulad po nitong hindi inaasahang kalamidad, lalo na po pag malakas ang ulan, may bagyo. Yan, sana lahat ng oras ay lagi tayong handa. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers po na patuloy po na nagsusuporta sa aking YouTube channel. And sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po, Mr. Bendibe Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.